Morning po again good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is January 19, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Apple Executive Village sa Spruce Street, corner po yan ng Apple Street. Dito yan sa may San Juan, Cainta, Rizal, at dadalhin po natin yan sa may Nagpayong Elementary School sa may Mulabi Street, corner ng Jacob Street po yan, Pinagbuhatan, Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. At kung ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti at pag nakuha na po natin sila, samantala habang tayo papunta doon sa ating pick up area ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. The committee pong ating nilinis ang budget ng DPWH. Moving forward nga po, maganda po na nakalagay na sa line item yun po mga coordinates from mga station numbers. That way, hindi na po pwede mag-issue from one and hindi na po ma-alter yung programa. Maraming salamat Your Honor, Mr. Chair. If I just can add, habang ongoing sir yung validation nitong 30,000 flood control fund, ang isa pong direction ni Secretary is i-map out na po itong 30,000 para po makita po natin ano po ba yung gaps na pwedeng paglagyan in the future po. Thank you, Your Honor. Now, relevant question. How will you deal now with the substandard and ghost projects? Nandiyan yan. Yes po. Anong pondo gagamitin nyo para i-correct yung naging substandard? Palagi ko, mas mahirap gawin yung substandard kasi aayusin pa yan. Kesa doon sa ghost, that's another Yes, Your Honor. Together. How will you deal with it? Saan kayo kukuha ng pondo? Diyan po, isa pong example tungkol sa Kalumpit, Bulacan, Your Honor. Pinuntahan po namin ni Secretary yan and doon po talagang may mga ghost projects. The problem about it, Your Honor, is tama po yun na may mga ghost po doon. Ngayon po, ang pina-find out, paano pa rin po malalagyan ng flood control project ang mga to para hindi naman po talaga maapektuhan araw-araw yung mga residente po doon sa barangay na yun. Tanong ko pa rin, saan kayo kukuha ng pondo? Wala na sa item yan ng 2026? Yeah, yes, Mr. Chair. So how will you deal with it? Ito po is going forward sa 2027 onwards, Your Honor. In the meantime, bahain na muna yung mga taga Bulacan. If I may, Mr. Chair, Mr. Chair, actually we will have to confirm with TBM. We have savings from 2025 and we intend to Passenger po. 50 million. Tama po, Mr. According Chair. to Secretary Vince. Yes, Mr. Chair. Ang issue lang po natin Anyway, sorry. as per Supreme Court ruling, di ba? Yung executive, within the respective offices, executive, legislative, judiciary, pwede silang, or even the constitutional offices, project na to another topic. Narinig ko kanina sa DOJ na meron ng 5 cases at filed. There were 2 cases, Mr. Chair, that have been filed and been forwarded to the Office of the Ombudsman. This was filed with the Sandigan Bayan. And there are 3 cases which are going to come out this week. And then how many cases were already filed? Bale, ang appropriate courts. There are 2. Correct, Mr. Chair. Anong update na ho kay Mr. Saldico? Nasaan na ba ho siya? Well, ang information po na meron kami is that, yun nga, nasa Portugal daw po. And I think the Secretary of Justice has committed to undertake measures to coordinate with appropriate agencies to try and find ways and means to track him and bring him back, sir. So what are the concrete steps that the agency is doing in order to bring him back and hold him to account? Well, Ano yung mga konkretong hakbang?
ginagawa na po ng inyong tanggapan? Well, there is, of course, sir, yung cancellation of passport of Mr. Saldico, and I think the move to request the PCTC for the show of red notice, as against Mr. Saldico. And meron na pong, let's take it one by one. Meron na pong communication ang DOJ sa the PCTC, tama? The Philippine Center for Transnational Crime. Is it the DOJ who will... It will be I believe, Mr. Chair, it will be the Office of the Ombudsman that will be making the coordination. As far as the cancellation of the passport, it will be done as soon as the case is raffled already to the appropriate division. Na-cancel na ba ho yung passport? Ang unang tanong. Ay, hindi po. Ang passport po ay pwede lang hilingin yung pag-cancel niya kapag halimbawa kung na-file sa court, kapag may sulat na nawalan sa pa rin ng Estado. Kung meron ng na-file na case sa Sandigan? I'm referring, Mr. Chair, to the case of the department. Yes. The case that was filed, I'm not reading the case that was filed by the Office of the Ombudsman. But you're correct, there is already one that is already pending before these. I'm not talking about the case filed by government. Yes, this is case para regardless whether it's Ombudsman or the DOJ. I know that you are coordinating and working cohesively to get those people back to the country. So yung mga cases na-file na ho sa Sandigan, di ba ho? Yes, Mr. Chair. At na-cancel na ba ho yung kanyang passport? Yung passport niya, Filipino passport. yeah, Filipino yung Philippine passport niya has been cancelled already. This is with respect to the case filed by, again, I believe that is the filed by the Office of the Ombudsman. Action of the plenary, that is the referral of the impeachment complaint to the Narinig ko sa news, meron siyang Portuguese passport. nor meeting the members of the Justice Committee will be premature. And that indeed nare-refer sa Justice Existing extradition treaty with Portugal. And therefore, we have to look for other avenues by which we can try to get him back. This notwithstanding, meron po kasi mga instances like, for example, if I may cite the case of former Congressman Teves, when he was in East Timor, the Philippines also did not have an extradition treaty. But through our Department of Foreign Affairs, we communicated with the Timorese government and we were told to take the track, which is to file one, just the same. And that's what we had to do just to start off the effort to try to get him back. So, posible din po mangyari yan ngayon dito, na kahit na wala po tayong extradition treaty, kung magkasundo po at yun po ang ibigay na sa atin, yun po ang susundin ng ating bansa. Mr. Chairman? Yes, go ahead. Mr. President, that's the Minister of Justice. Thank you very much. There is a variation, and we would like you to look into this and study the possibility. One, if there is a legislative warrant of arrest for any person abroad who is in a country who is a member of the IPU, the Inter-Parliamentary Union, is it possible to execute the legislative warrant, and can it be used to the IPU? Can you study that? Yes, we will do that, Mr. Chair, Mr. Senate President. We will look into this and see if it is possible to take that route instead of going through the more tedious process of extradition. No, the person will be forced to appear and to submit to the legislative warrant of, say, the Philippine Senate. We will do that. We will need the advice of the Chair and the Senate President. In fact, that was the move that the government undertook in the case of Miss Allison. Senator Teresa is very familiar with that. Senator Teresa was the chair of that committee when she issued the warrant na ginamit ng Indonesian government through the Interpol
report at kumalaw na rin po sa iba't ibang parte. Pero no, actually nasaan sa iba't ibang parte ng mundo. Meron na po tayong hakbang na ginagawa at ako po alam kung ano na po ang ito ng PCPC and to what extent no action has been taken to try to Grabe prevent itong the ito. So we will verify Inangkin na nila yung kalsada talagang kanila. Thank you. Mga kapuso, ating po mabilis na pagdidiligan sa Senado. Alas 4:54 na muna ang hapon, labanan ng fake news. Ang oras ay tuwing sa inyo ng Enduro Pack. Galvanized iron sheets ba ang kailangan nyo? Hanapin ang tatak, Sumo GI Sheets. Sumo ang deserve mo. Sumo brand GI Sheets with lock forming quality. Sumo brand GI Sheets. Yolo Pascual po. Minsan napapabayaan natin ang kalusugan ng ating atay. Araw-araw, may milk sensor at vitamin B complex para malinis ang atay at hindi ang bigla. Take charge of your liver's health. Liver Gold. Love your liver, live your life. Delivery of vitamin B complex to generate flavor Liver Gold. Tuloy-tuloy ang pamimigay ang papremyo dito sa ating resibo panalo promo more than 2 million pesos ay pamimigay kasama na ang 1 million pesos sa grand draw. Easy Sumali, Easy Money. Pumunta lang sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye at GMA Radio Resibo Panalo Promo at link sa atin ng Alaksan FRs, Mas Canabas, Mas Forte, Crimson Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo run from December 14, 2025 to January 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 2436000 series of 2025. Mga kapuso, si Mark Salazar po ito. Salamat sa isang takong masaya nating kwentuhan. Kaya naman hindi lang ito basta usap-usapan ang totoo ito. Ang Super Radio DCWP ay isa po mahal sa mga taon ng 2025. Marami pa tayo pag-uusapan, pag-ibentaan na 2026. Tuloy lang ang ating bonding, mga kapuso. I think we do not need to preempt the proceedings before the Justice Committee. Basta ang mahalaga. Nagkakasakay. Basta ang mahalaga, refer reforma ang ipinatupad ng Ombudsman na Boying Remulla sa Ombudsman 100 days sa opisina. Aris number 5, Juan Gonzalez of Fisherman, Val. Mayor Aquila, higit-higit ni Ombudsman Boying Remulla na laban kontra katiwalian ay sa paggawa ng kanyang pamamahala ng walang sabong o pabor. Walang ikaw, walang sensor ng mga exclusion sa kanyang unang itagdaan para sa pwesto bilang sinura ng Ombudsman. Iisa-isa ni Ombudsman Remulla ang ani ay mga institutional at sa kanyang sinasasaya. Dakilan sa mga ito, ang pinag-viral na Memorandum Circular number 3 series of 2025 o ang pagpabilis ng access sa targeting ng mga opisyalis ng gobyerno. Nagtutulong ng PHP ng investigation at prosecution efforts para sa mga high-impact cases. Hindi pagbukayan sa law enforcement agencies para sa mas matibay na kaso at ang pagsasaprioridad area sa pagsisilatan sa mga flood control projects ng Turuay at 4 na ibang mga pulisya sa kanyang area ay plano ng Ombudsman ang digitalization ng mga serbisyo, expanded online filing at payment systems at workforce organization. Ang huli, sabi na rin siya, ang unang 100 araw ng buklat ang isang direksyon ang trabaho ng Ombudsman ay magpapatuloy ng walang inigilan at nakapatay sa tiwala ng taong bayan. Political Examen, sa Pilipinas, sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At bago ang report mula kay Noche Cacas, bali, ano lang magbasa miskin sa pakatabi na magtampo naman yung aking Kuya BFF. Basa. Ba't ka nangingiti? Hindi ka po di ba pinabasa, nangingiti ka na kaagad. BFF mga talaga eh. Sige, ayan. Ito na nga lang
pesos si Norman Mangutin alias Francis Leo Marcos matapos mapatunayan guilty sa indirect contempt kaugnay ng kanyang senatorial bid noong 2025 election. Ayon sa SC or sa Supreme Court, inabuti ni Manguting ang proseso ng korte ng bawiin ang kanyang kandidatura ilang araw matapos maglabas ang korte ng temporary restraining order laban sa COMELEC na kanyang hinihiling. Naunang idineklara ng nuisance candidate si Mangutin ng COMELEC dahil sa kawalan ng malinaw na plataforma at pagkakapareho ng apelido kay Senator Amy Marcos. Dahil sa biglaang pag-atras, ibinasura ng Supreme Court ang petisyon at inalis ang TRO at sinabing nasayang ang oras ng judikatura at nabawasan ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Inaabot ang mga justices ng Supreme Court. Lakay. Sa atas pala. At ang construction worker patay. Ano ang nangyari? Noche kakasplit kami. Noche. Wala na bukas na si Noche. Ayan. At sa ating balita mula abroad, mga bansa sa Europa nagkaisa. Laban sa pinabalak na Amerika na angkinin. Angkinin ni Donald Trump ang Greenland. James Galangay, please come in. James. Ang pamilya ng pagkakaisang iba't ibang mga bansa sa Europa, pinagsahan ng Greenland, lalo sa mga pagkakata ni United States President Donald Trump, para sa kupin ng nasabing Arctic territory. Yan ay matapos magbansa si Trump na makapatawan ng Colorado ng pagsasasabi pa, mga bansang humihilam sa nangyayaring negosasyon sa pagitan nila ng mga opisyal ng Kingdom of Denmark. Una na nga pumuwel sa St. Holland President Georgia Meloni sa sinabi kay Trump na isang manong malaking pagkakamali. Magiging hatol ng Amerika sakaling ituloy nito ang mga pinabalak na panibagong sanksyon. Habang para naman kay British Prime Minister Keir Starmer, hindi mo na makatutulong ito at isa lang magpapalala na nasa sitwasyon. Nagpayag din ng leader na nais itong makausap sa Trump na lalong madaling panahon. Samantala, inuwagan naman sa European Union sa French President Emmanuel Macron ng tulong para labanan ang mga pagbabanta ni Trump gamit ang anti-coercion instrument o tinatawag itong bazooka. Ito ay kung saan galing protektar ang mga bansa sa Europa laban sa mga nagkaklarasyon ng ibang bansa. Ito si James Calabi ng Research TV, nasa Pilipinas, nasa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Sumantala sa ating break time sports, Fajardo, Bagunas at Bilen na pararangalan sa PSA Awards Night. Ili Borja sa detalye. Muling bibigyan sa kilala ang ilang mga natatanging atleta sa kanilang PSA Awards sa Pebrero. At kabilang na dyan, ang PBA superstar na si John Mark Fajardo bilang Mr. Basketball. Habang tatanggapin naman ni Brian Bagunas at may labayan ng Mr. and Miss Volleyball. Si Fajardo na nag-uli ng kanyang ikasyam na Most Valuable Player Award sa PBA Season 49 ay pinangunahan ng Sanibel Women sa pagkuha ng ikalabing ng Philippine Cup title at pinigilan ng Grand Slam ng TSC. Naging mahalagang bahagi din siya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup at sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Samantala, pinabunuan naman ni Bagunas ang kampanya ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball World Championship na dinaos sa bansa, kabilang ang makasaysayang panalo kontra sa World Number 21 na Egypt, ang kauna-unang tagumpay ng national team sa torneo. Malaki rin ang naitulong niya sa bronze medal finish ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Habang sumila naman ay nanguna sa pagdating ng National University sa ikalawang sunod na UAAP Championship habang tinanghalan. You're planning to invoke the Arias Doctrine. Mabuti natin ito yung TOJ. Mukhang anticipate yun na kung ano yung defense ni Secretary Bernardo. Secretary ko naman. Mag-i-invoke yan ang Arias Doctrine. Your Honor, what I'm just trying to say is that in the hierarchy of the department, of course, I exercise over supervision. But I have also undersecretaries under me, assistant secretaries, regional directors, and Mga appointo of the Secretary, parang you're thinking ahead. Sakaling ba nasa ordinaryo ng i-invoke ninyo. Anyways, are you done? So, Senator Pangilinan is next. thank you, Mr. Chairman. Tutuloy ko lang, no? Go ahead, just for the record, under our Philippine jurisprudence, a general denial is actually very weak in the face of specific allegations.
kailangan nyo ng mas mahusay na abogado, former Secretary Gunoan, because it will not hold water. But anyway, having said that, we'd also like to raise some questions on the testimony of the affidavit of former Yusek Bernardo. So, based on this denial of the good secretary, Mr. Bernardo, you continue to stand by your affidavit, is that right? Yes, po, Mr. Chair. Would you like to add? Because obviously, it's his word against yours. Mr. Chair, I have already signed my affidavit, so I affirm and I will stand by it. Okay, thank you. I go now to your testimony, Mr. Bonoan, with respect to Mr. former Yusek Olaybar. You're Mr. Sorry, Bernardo. Mr. Bernardo's testimony, where he identified Raikir Olaybar of the DepEd. Sometime in 2024, Olaybar personally called me for meeting to discuss about unprogrammed appropriations to both the Deputy Office of the Executive Secretary. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaybar. Yusek Olaybar told me that commitment is 15%. Boss, quote unquote, 15 yan. Thereafter, DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion. Engineer Alcantara will collect and deliver the agreed 15% commitment to me, meaning Bernardo, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaybar in Magallanes. Naglaro ng basketball. Tapos balik. Allegations that have been put forth. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ako po, I deny those allegations na wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to PES daw po na wala naman pong nagbigay sa Executive Secretary that time. Siguro pa kaninoin pa ako sa DepEd. Wala ko. Hindi ka nakakausap po sa Executive Secretary. And the deliveries po, wala po, Mr. Chair. Would you care to perhaps give your own understanding of bakit ka therefore sinasangkot dito? Actually, malaking panahon. Sabi mo kasi, hindi totoo. Yes, So I'm sure na-shock ka. Yes, po. I'm sure Totoo po naisip yan. ko, teka, bakit ako pinupuntirya rito? Totoo po yan, Mr. Chair, Your Honor. So bakit kaya? Anong sagot? Ako lang medyo palaisipan po sa akin, Mr. Chair, Your Honor. Dahil kilala ko po si Yusek Bernardo, Yusek siya, Yusek Popo, and from previous yung na sinabi niya na kung paano kami nagkakilala. Pero hindi ko kami nag-away, hindi ko kami nagdebate. Wala akong makitang rason na kung bakit ako po ini-implicate niya, even sa akin po. And sa mga sa pamilya ko, naging palagi si Pascual na implicate po rito. Mr. Chair, Your Honor. Okay, so again, that is a general denial. So you are asserting, you're telling this committee that Mr. Bernardo is a liar. Dun po sa allegation niya sa akin, yun lang po yung kaya ko pong sagutin. Yes, that he is lying. Opo. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against him. Yes po, Mr. Chair, Your Honor. Thank you. Ikaw na Nila, follow up lang. please go ahead. Alam mo, pag tinignan natin yung GAA, lalabas doon yung sinabi niya, mahirap ang ipento ng figure, ha? Lalabas doon yung 2.85 billion from the program appropriation. I'm not addressing this to you. I'm just saying na paano mag-invento ng numero si Yusek Bernardo. Mahirap yun. Sakto pag tinignan yung general appropriation sa app at yung SARO na na-release, may listahan ng item, sakto, 2.85 billion. Thank you.
you, Mr. Chairman. Si Engineer Alcantara, kilala mo? Na-meet ko po dahil po yung sa DepEd po kami kapag may parang nagkaroon po ng lakad ng presidente sa Bulacan. So kami po yung magkakasama niya. Nandun po siya. Tungkol po ito dun sa classroom after po mabaha yung Bulacan. So tumulong po sila sa pag-repair bago pa dumating si Presidente. Your Honor. So kilala mo si Engineer Alcantara? Opo, Mr. Chair. Ano yung Magallanes? Meron ka bang bahay sa Magallanes? Wala po, Mr. Chair, Your Honor. Ako rin po, yun din po isa na kinagulat ko po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to clarify, Mr. Bernardo, ano yung Magallanes? You know why? Just yeah, a brief explanation or a... Mr. Chair, kasama po doon sa pinaliwanag ko sa aking affidavit, meron pong instances na merong delivery doon sa Magallanes area. So yun po yung, bago po mag-expressway ng south. Is it a public place or a private? Yes po, Mr. Chair, public place. Public. Public place po, sa parking po doon. Okay. Ikaw ba umuwi sa Magallanes, Mr. Olaybar? Mr. Chair, Your Honor, no po. Makati, go home to Makati? No po, Mr. Chair. Where do you go home? Paranaque po, Mr. Chair. Paranaque. Okay. Go to Mr. Mu. You two have been identified in the affidavit of Mr. Bernardo. Would you care to clarify or explain what is your role according to Mr. Bernardo? Please go ahead. May madadaanan kaya tayong gasolinahan dito. Pag may madaanan no, gasolina muna ako. Paubos na pala. Paubos na eh. Nakalimutan ko pala kanina. Paglabas mo ata ng dyan. Defamatory insinuations. For this, Mahirap magtulak. Hirap po talaga ito. Kasi sana kung motor lang. As in po, Just for the record. Meron pa naman. Kaso nga lang yung umaalog-alog kasi yung sasakyan. Possibility na makakuha ng hangin. Pag nakakuha ng hangin yan, patay na. One can just file a case. Kunti na lang, for any ganyan court. yun. And if he's called here, send it for investigation. dito po kasi alam po Legislation, ba they will just say, pero paglabas po, there is already a pending case. Ang bilis nyo. Subjudice. Grabe naman yun. That is not so. Ay, emergency If yata. at all, would you Naka-hazard siya. to invoke your right against Okay. self-determination and refuse to Unawaan natin But you yan. cannot cite subjudice as a basis not to answer questions raised by any of the committees. Just for the information, Mr. So, based on the... So, tatlo po sila. Denied. And you also, therefore, because you filed a case of defamation, you're also of the view that Mr. Bernardo is a liar, at least with respect to the allegations against him. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Now, I go back to yung mga tanong tungkol dito sa yung nabanggit kanina tungkol sa mga sorry Hindi kilalang mga gasolinahan substandard to. projects. Kasi sinasabi kanina Hindi yung kilalang mga gasolinahan. registrado Meron sa bang mga Petron o hindi ano talaga sumususunod marami ka? ang hindi ko project. po sure kung Of the how many? meron 400. Alanganin What ako was the dito. numbers that you said? Pwede yun. But you mentioned about 5. May mga nasubukan na rin kasi ako. How many cases have you ganyan po. recommended Ah, filing? medyo hindi maganda. But involving Yan po, around meron na po yata. 14 contracts that are Ayun po. Ay! ghost projects, Mr. Chair. Uni so there are oil. 14 ghost Mahal din yan. contracts. Pwede na. Meron pa Your naman po yan. recommendation is to file, Ito na, pwede na rin. Pwede. cases, 14 cases. Ito, kilala na rin to. Now, with respect to substandard, Okay. meron pa kayong numero? Unleaded? Unleaded. Ah. 53, no? 53? Isang libo lang unleaded. Sunday pa po sir? Hmm.
Oo. Naging substandard. 1, 2, 3, 4. Investigation and auditing. Ito. May discount card po, sir? Wala. Himself and the excavation undertaken in one of the flood control projects in Batangas, and instead, he cross-checked specifications, imbis na 15 meters, if I'm not mistaken, ang nakita niya 4 meters lang. So, marami rin. Posible, maraming ganong klaseng proyekto. May proyekto, hindi ghost, pero grabe ang pagka-substandard. Tama? Mr. Chair, yes po. Ganun din po yung sa Mimaropa. So I'm curious, bakit meron kayong figures for ghost pero wala kayong figures for substandard? At least tentative figures. Bakit wala? Mr. Chair, for substandard po kasi mas merong difficulty in determining. Kasi po kailangan of course ng engineers, sometimes pa pag yung structure ay buo na, kailangan pong hintayin na matibag, no? So, ang mas madali pong ma-determine is the ghost. Kasi po makita na wala agad, automatic po. Kapag naman po merong structure, we will have to see, kailangan pong tingnan yung mga materyales, yung mga, ganun po. So, meron po Okay, siyang so- difficulty. So, in that case, it will take a little more time. Tama? Okay, on another matter, nabanggit nyo kanina na may mga tiwangwang na mga proyekto na kailangan tapusin pero wala sa budget. Eh, di ba may liability ang mga contractor na pwede ninyong administratively habulin para tapusin itong mga proyekto? Ginagawa rin yun, di ba? Yes, Mr. Chair. Di ba? You go, you go against the performance bonds, right? Yes, Mr. Chair. In fact, we have sent already, we have called on several funds ng mga contractors po on several infrastructure projects. And what about the completion of the projects because of substandard or hindi natapos? Kasama din yan sa inyong kontrata, di ba? Meron silang pananagutan na pagka hindi kumpleto, kulang, tatapusin nila. Hindi ba within a period, di ba? Mr. Chair, yes po. 1 year po, pwede po i-call yung kanilang check kung meron liability. Kapag naman po yung... Ibig sabihin, may kailan? September, October, 1 year na. Pag lumampas ng 1 year, hindi nyo na pwede habulin? Pwede pa rin po, Mr. Chair. No? Ibabalik lang po yung hawak namin retention bond. Pero po yung kanilang liability is still there. Can you also submit to this committee the status of all these performance bonds and your efforts to recover them and forfeit them? We will do, Mr. Chair. No? Because yun nga, immediate yun, low-hanging fruit yun. No? Baka hanggang ngayon wala pa kayo na-forfeit. Hindi ko alam. Alam mo ba? As of now, Mr. Chair, yung pong pagpasok namin, wala pa po. Kasi po meron pa rin siyang due process requirement. Oo nga. So we have called on the bonds, pero po yung pag-claim po, yung final decision, wala pa po. Okay, please submit to this committee the status of all these actions and proceedings regarding the forfeiture of their performance bond. We will comply, Mr. Thank you. Chair. Ito na lang siguro kay Ginoong Alcantara, engineer. Nabanggit ka rin ilang ulit na ikaw ang taga-bigay ng porsyento sa affidavit ni Mr. Bernardo, ni Engineer Bernardo. Do you confirm itong statement ni Engineer Bernardo? Yes, Your Honor. So, pinapatotoo mo yung lahat, no? Nabasa mo ba yung... Hindi po. Your Honor, explain ko lang po, ano? Yes, go ahead. Ako lang po yung kausap ni boss, pero hindi ko po kilala ko yung sino yung mga kausap niya. Yes, pero ikaw ang kasi maraming beses Yes po. nag-deliver, Yes po, Your Honor. etc. upon the instructions. Yes po, Your Honor. So, okay. So, pinapatotoo mo yung mga deliveries ng 15% kay Ginoong Bunoan. Tama po ba yun? Nakalagay dito sa testimonya na Sir, gaya po ng binanggit ko, nagdi-deliver po ako nung instructions ni Yusek Bernardo sa akin. Pero hindi ko po alam yung
detalye kung kanino niya po i-deliver. Dinideliver mo kay Yusek? Yes po, Your Honor. Wala kang dinideliver kay ni Mr. Wala po, Your Honor. Sorry po, nakalimutan ko magpaalam sa PG. Sorry po, nakasagot ko na. Okay lang, okay lang. Sige na, hindi na ako magtatanong Hindi po. hanggang magpaalam ka muna. Hindi po, okay na po. Okay. Yun po, sir, I admit ako po yung nagdadala, pero hindi po ako yung Okay. personal na Saan galing yun? Saan galing yung mga perang di pinadadala? Sa mga kontraktor, tama? Yes, Your Honor. So hindi ito public works money? Hindi. Hindi po. Private po. Kasi wala pa yung sinasabi ni ni Engineer Bernardo, ito yung nasa gap pa na o nasa net pa lang may 25% na, tama? O 10%, Yes, sir. tama? So, hindi pondo ng DPWH. No po, Your Honor. Kinukuha ng DPWH sa mga kontraktor. Tama? Yes, Your Honor. Kasi ang mga kontraktor, yan ang kumbaga paraan para matiyak na makuha nila yung proyekto. Di ba? Yes, Your Honor. So, okay. So, paano yun? Marami dun sa mga proyekto hindi napatupad dahil nagkabukuhan na. Yung po yung risk nila, sir. Okay. Kung hindi ako di po natuloy, hindi naman po namin na... Hindi ba kayo hinahabol itong mga kontrakto? Hindi naman po, sir. Ha? O hindi pa? Hindi pa po siguro. Okay. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Itong mga in advance na hindi natuloy yung proyekto. Tama? I mean, base sa iyong experience. Hindi ko na po ma-sure, Your Honor, kung meron po mga gano'n na... Engineer Bernardo, tama po ba? Aabot siguro ng daang milyon o hanggang bilyon ang mga nag-advance. Pero hindi, dahil nga dito sa nangyari, flood control scam, hindi makukuha yung proyekto. Tama? Mr. Chair, hindi ko po masyadong detalyado yun kung halimbawa po yung hindi natuloy mag-ahabol dahil most of the times po hindi ko naman po kausap ang contractors dito. While there may be sometimes na proyekto naman na dahil po nagkagulo, hindi na po nakolekta sa kanila. Pero po ganun. Please, go ahead. Kaya nga may balita, si Carlos Vizcaya naniningil sa mga congressmen kasi nag-advance At naipit. Kasi pumutok tong flood control, nakapag-advance, nagte-text siya sa mga congressmen, naniningil. Tama ba yan, Carly? Your Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka siyempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion po, hindi po. Refund, humingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy ang project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ang contractor. Kaya nga, pero congressman yun. Ito mga ano yun. So binabanggit ninyo, dahil contractor siya eh. So inaamin niya na may mga kausap talaga. Anyway, inaamin naman talaga niya na may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, Mr. Chair, may I yes, please, go ahead. Let me just ask D. Alcantara. Nabanggit po kayo sa statement ni Yusek Bernardo na kayo po are you telling us now na wala ho kayong rekta na communication kay dating Yusek Trainev at saka kay Mr. Mo? Saan ho ninyo dinideliver yung pera na para sa kanila intended? Kay Yusek Bernardo po. Pero never kayong nag-encounter ni Trainev at saka ni Mr. Mo? Hindi po. Kaya nga, matanong ko lang, saan ho galing yung binibigyan nyo kayo si Bernardo para allegedly ibigay sa dalawa? Sa contractor na po. Sa contractor. So, hindi ikaw mismo ang nag-aabot sa mga dalawa. Ay, hindi po yun. Mga kapuso, ating pong babalikan pagdinig na yan ng Senado sa issue ng anomalya sa flood control projects. Matapos lamang ang ilang paalala. Oras, alas 5:24 na ho ng hapon, labanan ng fake news. Late na fight against the Vice President last year.
So, yung timing po din, medyo suspect. So, suspect. Pero yung hindi niyo pag-veto, nasa right, di ba? Binito naman ng Presidente yung item sa 2025 budget. You know, mahal na kasal ko. I'm not a fan of this president. No, I'm not a fan of this president. Pero I'm giving him credit for what he has done so far. Siya yung nag-open ng investigation. Siya yung pumuna once and for all sa yung flood control controversy. Now, may impeachment complaint against him for doing that. Unfair naman, unfair naman. Tunay yung gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Attorney Digutan, mag-prosper pa kaya ito? Sa tingin niyo po ba, magtutuloy-tuloy ito o mukhang delikating? Okay, sige. Siguro without time pa, siguro ilalatag lang natin sa publiko ano yung kung pwede mangyari. Now, it's the fine na nakasabi naman ng Secretary General na may nag-endorso na isang member of Congress ng House. So, obligado yung House of Representatives na itali yan sa order of business within 10 session days. Pero pag sinabing 10 session days, hindi po ito calendar date. Session date po. Isang session date o pwedeng more than one calendar date. May malaking pagkakaiba. And then after including that in the order of business, ipapasa yan sa Committee on Justice within 3 session days. Now, okay, so before ma-transmit, before mapasa sa Committee on Justice, kung pwede pa mag-file ng ibang impeachment complaint against the President, and then kung pwede i-consolidate lahat yan before ipasa sa Committee on Justice within 3 session days. And then after that, yung Committee on Justice may 60 session days para i-consider whether sufficient in form and substance yung impeachment complaint or complaint laban sa Pangulo. And after that, they should decide, majority, whether sufficient in form and substance or not, dismiss or proceed to plenary within 60 session days. Saka yung plenary naman may 10 session days within which to consider to vote kung sasanga. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your view said, order for more. Dessert EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. May high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal, the glucose. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unit of quality yan. Healing Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV. TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apani, TV27 Tuguegarao, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental, Mindoro. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DZBB at sa Palawan, Super Radio DYSP tuwing Sabado alas 9:30 hanggang alas 10:30. Hindi ko na lang tayo ba?
chinelas mo. Ma, baka mauntog ako ah. Dito po? Kasya po tayo dyan, ha? Ayun daw, ayun. Ano yung tingin? Naksara ng ano. Drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Habang senador po ako, yung mga kapwa senador po natin on the record, sinabi kung ano yung mga proyektong ilalagay sa budget that was done. We saw that here. If I'm not mistaken, that was the